Oh, machong macho. Natalon-talon. Woo! Dual Sport Underbone Off-Road Commuter Euro Rock R125 version 2. Ito ang dahilan kung bakit ito ang bagong hari ng tipid, forma at utility. At sa mababang halaga na SRP, 52,900 pesos. At sa low down payment niyang 3,500 pesos. Fuel consumption, 54 kilometers per liter. Sa fuel tank nitong 3.2 liters, aabot na tayo ng 172.8 kilometers sa bawat full tank. At mag-aandalhin sa 92 kilograms na weight niya. 127.1cc. Yes mga chong, hindi lang siya 125. Mas malakas ito kaibigan. Sa kanyang 4-speed, 4-stroke, single-cylinder, air-cooled, carb-type, semi-automatic engine, madali itong matutunang i-ride at di mabubutas ang bulsa sa service at maintenance. Dual disc brakes. Sure braking ka pag kinakailangan. Big pedal disc brakes na yan sa harap, kaibigan. At naka-dual pot caliper pa ito. Sa likod, disc brakes din, regular pero naka-dual pot caliper brakes din ito. Aggressive all LED lighting. Kaibigan, projector type headlights yan. High beam, low beam. At naka-LED contour daytime running lights na rin yan. Ito yung signal lights niya sa unahan. At ito naman yung signal lights sa likod. And brake lights. Naka-off-road style handlebars to. Medyo wide at mataas ang profile nito. Nangingintab ang chrome finished war spoke wheels. At naka-dual sport tires na yan. Kaya handa na yan sa bakbakan. Front wheels 2.5 by 17 inches. Rear wheels naman 2.75 by 17 inches. Pormahang pang trail na talaga. Pero abangan mo ang hatak nito kaibigan. Ito yung controls niya. Sa left handlebar, ito yung main light switch. Ito namang red button. Ito yung high beam and low beam switch. Turn signal switch and horn. Sa baba niyan, ito yung engine choke. Wala tayong clutch lever dito. Dahil nga semi-automatic transmission ito. Right handlebar. Ito yung electric ignition switch. And front brake lever. At syempre yung sinilyador. Minimalist sporty design ang panel display nito. Naka-analog display siya kaya dependable. Ito yung speedometer, odometer, gear indicator, fuel gauge, high beam indicator, and signal lights indicator. Basic, di ba? Atong upuan niya pang underbone to. Sleek and contoured ang design, rough finish ang leather niya kaya makapit upuan. At premium looks ang white stitching niya. Seat height ng Rock 795mm. Lapat naman ang pako dito, medyo tiptoe lang ng konti sa height kong 5'7". Sa ground clearance naman niyang 138mm, ready na tayong mag rock and roll sa off-roading nito. Standard, upright ang position, almost 90 degrees ang legs ko, at medyo wide ang arms. Very agile ang wheelbase sa haba niyang 1,300mm. Sa suspension naman, okay naman ang experience ng telescopic front forks ng Rock. Mas longer ang suspension nito compared sa version 1. And naka-rubber bits na din yan. Katamtama naman ang firmness at bounce ng dual hydraulic suspension sa likod. At chrome finish din yan mga chong. Okay kaibigan, ride na natin tong Euro Rock R125 version 2. Tumatalon to ha. Ang lakas ng torque nito. Lakas ng torque sa Primera. Max output ng Rock 7.5 kilowatts at 8,000 RPM. Max torque naman niya 10.5 Newton meters at 5,500 RPM. Oh, machong macho. Natalon-talon.
bore and stroke 54 by 55.5 millimeters. Yung version 1, 54 by 54 millimeters. Mas malakas ang torque nito kaysa sa version 1. So pareho din ng bore, 54. Pero hinaba nilang stroke by 1.5 millimeters. Okay, ngayon humaba ang laro ng piston sa loob, kaya naman ang hatak o torque nito pumuputok na agad sa mababang 5,500 RPM. Maganda ang ano nito, ang clutch nito. Di mo na kailangan pigin ng todo o ibirit ang makina para lang umarangkada. Ito rin ang dahilan kaya tumaas ang displacement at hatak, pero mababa pa rin ang konsumo ng gasolina. Okay, so back brake yung ginagamit ko kasi moto to motocross. Galing. Okay, so may laban tayo sa sa acceleration dito sa Euro Rock. Tapos ang lakas ng niya, ng hatak niya. Yung dala yung katawan mo. Not kidding mga chong, hindi ako nagbibiro. Malakas ang hatak nito. Maganda talaga itong pang off-roading. Ito, pang cruising naman. Subukan naman natin pang cruising. Okay. Nimble. Nimble naman siya. Cornering. Suabe. Cornering tayo ulit. Konting preno. Nice. Nice din siya pang cornering. It's got power, yung parang nagaganon yung yung dibdib mo pag bumibirit ka. Pag birit na naman pang scooter yun pag nag-accelerate ka, pag bumabanat ka, ayan, para may gumaganon sa sa dibdib mo, ayan. Dito tayo mga chong, di ako nagbibiro, I'm not exaggerating. Ayun, so ayun, yung cruising na-explain ko na sa kanyo, maganda siya pang cruising, and for sure maganda rin siya pang pang off-roading. Gawa nga sinasabi ko sa inyo, talagang may ganun talaga sa sa dibdib. May hatak talaga. Ayan, so slow acceleration naman tayo. Yun, inabot ko sa 4th gear. Actually, nakalaya tayo dun Parang layang-laya tayo dun sa 4th gear. Subukan natin pick up yan from 3rd gear. Oh, lumaya ang kaluluwa ko. Sarap. Alright. So, lobat na tayo. Wala na tayong gas. One more round. Anyway mga chong, malakas ang hatak dito at masarap pang cruising. Kaya hindi kayo magsisisi pag kinuha nyo tong Euro Rock 125. Alright kaibigan, naghahanap ka ba ng motor na pang daily commute, pang pasada, pang kargahan, pang weekend adventure at pang long ride? Madaling gamitin, low maintenance and fuel efficient, malakas sumarangkada at malakas din umahon. Para sa'yo, ang motor na to, Euro Rock R125 version 2. Kung nagustuhan mo ang video ito, subscribe and follow ka lang sa Tigerbug Motovlog. Live, love, ride with Tigerbug Motovlog. Again, this is Bian Garcia. Panahon na, ahon na kaibigan.